Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman sa isa pa rin sa mga disciple ng ating Panginoon, walang iba kundi si Mateo o Levi. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 9, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningila ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. So ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ng Friday ay Ang Alagad na Maniningil ng Buwis. Si Mateo ay tinawag ni Jesus sa panahong ito'y abalang-abala sa kanyang trabaho. Ito'y pagtindig ni Mateo sa paningilan ng buwis ay nangangahulugan na iniwan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang karir, at wala na siyang babalikan pa. Bago tuluyang makasunod si Mateo kay Jesus, kailangan talikuran niya ang kanyang makasalanang buhay. He has to give up everything to follow Jesus. So, ang pagiging maniningil na buwis sa isang trabaho hindi pwedeng ipagmalaki noong panahon ng ating Panginoon. Kung mayroon mga lubos na kinamumuhian, sinusumpa ang mga tao noon ay walang iba kundi ang paniningil ng buwis. Sila itinuturing ng mga traidor sapagkat sila ay naglilingkod sa mananakop na Roman Empire noong panahon ng ating Panginoon. Sila itinuturing na puno ng mga makasalanan sapagkat sila ay mga tiwali. Dinadaya nila ang mga tao at kinukurakot ang nasisingil nilang mga buwis. Dati ang katapatan ni Mateo ay nasa Roman Empire sapagkat dito nakasalalay ang kanyang pag-asa. Ngunit nang tawagin siya ng ating Panginoon, siya ay biglang nagbago. Ang kanyang loyalty ay na kay Jesus na. Ibig sabihin, malaki ang nagbago sa kanya. Ang pagsunod ni Mateo kay Jesus ay nangangahulugan ng deklarasyon niya ng pakikidigma sa tiwaling sistema ng lipunan. Hindi pwedeng panig siya kay Jesus ay panig pa rin siya sa katiwalian. Ang pagsunod natin kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkamuhi sa mga bagay na kinamumuhian ni Jesus. Ang pagkatuwa sa mga bagay na kinatutuwa ni Jesus at ang mga pagkalungkot natin sa mga bagay na kinalulungkot ni Jesus. So pansinin natin yung transformation, yung pagbabago ng buhay ni Mateo nang tawagin siya ng ating Panginoon. At nakita natin doon kung paanong ang dating makasalanan ay naging matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Ang dating tiwali ay naging tapat. Ang dating kinamumuhian ay naging sentro ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon. Nawa, meron tayong nakuha, meron tayong tinanggap sa buhay ni Mateo na maging tulad natin ay maranasan din natin yung tunay na pagbabago sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Friday, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan buhat sa iyong disciple na si Mateo. Salamat po dahil tinuruan kami at niremind kami na sa kabila na dati kami ay makasalanan, dati kami ay tiwali, dati kami ay namumuhay sa kadiliman. Nang tawagin mo kami ay pwede pala kaming magbago at pwede pala naming iwan ang dati naming buhay at sumunod sa iyo at maging modelo ng pagpapala, maging pillar of faith tulad ni Mateo. Sa kabuuan ng araw na ito, patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming ingatan, huwag niyo po kaming pababayaan. Especially po ang nagaganap na Holy Conferencing ng PAC sa Central United Methodist Church na magtatapos na po sa araw na ito. I-bless niyo po ang gawain ito, ang mga workers, ang mga diakonesa, ang mga laiko,
At nawa ikaw ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Pagpalain nyo rin po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy nyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Patnubayan nyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag nyo po kaming iiwan. Huwag nyo po kaming pababayaan. Nawa ang broadcast na ito ay maging pagpapala, maging inspirasyon, maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Hindi lamang kaming mga nanonood, kundi sa bawat sinishira, tinatagan at pinapasahan ng morning devotion na ito. Marami pong salamat. Sa iyo kami patuloy na umaasa. Dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion. Ngayon pong May 31, Friday. At nawa, patuloy nating maranasan, makita, maramdaman yung katapatan ng ating Panginoon ngayong pong Friday at sa mga susunod pang mga araw. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing, ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!